Patuloy din nakatutok sa sitwasyon sa Zamboanga City ang ating kasamahang si Ian Cruz. Ian, anong latest dyan sa pwesto mo? Yes, Rafi, sa makaraan nga yung mahigit isang linggo na matinding bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at paksyon ng MNLF ay narating na rin natin yung bukana nitong Lustre Street. Rafi, itong Lustre Street ay lugar kung saan makikita yung KGK building, 3 palapag yung gusali na yan at sinasabi nga na dyan umano ang nagsilbing command post ng paksyon ng MNLF na pinangunahan ni Ustadz Haber Malik. Makikita mo nga Rafi, na talaga namang tad-tad ng tama ng bala yung bahay na yan, yung 3 palapag na gusali na yan dahil nga isa yan sa mga naging concentration ng tropa ng pamahalaan. At Rafi, nung makausap nga natin, yung isa sa mga babaeng hinihinalang miyembro ng MNLF ay sinabi niya sa atin na bukod sa mga snipers ay may mahigit 100 daw na miyembro ng MNLF ang kasama ni Malik sa gusaling yan. At dahil nga command post siya na Rafi, may mga nakita rin daw na mga bihag na itinago dyan sa lugar na yan sa loob ng napakaraming mga araw. At Rafi, kanina ay nakita rin natin yung ating yung ating mga kasamang sundalo na may dala sila na-recover din nila yung ilan sa mga uniforme ng mga tropa ng MNLF. Hinihinala nga nila na maaring hinubad na lamang itong mga uniforme na ito dahil pag nakita mo itong mga uniforme na ito, mayroong mga may sira na, mga gula-gulanit yung ibang bahagi ng uniforme. At ang hinala ng militar, nung malapit na sila marating ng tropa ng pamahalaan ay naggubad na ng mga uniforme itong mga miyembro ng paksyon ng MNLF upang kung sakaling makapture sila ay magpapanggap na lamang umano silang sibilyan. Rafi? So Ian, meron ba tayong balita kung ilan pa yung natitirang bihag nitong mga MNLF? Rafi, alam mo, sa ngayon talagang wala pang konkretong bilang kung ilan yung nananatiling bihag ng tropa ng MNLF. Pero Rafi, nung mga nakarang araw ay marami na rin nakalaya, nasa 35 na yung nauna, tapos kagabi meron pong 36 din. Ngayong buong magdamag, meron pang 100. So mahigit 100 na yan. Ang estimate kasi ng Crisis Management Committee ay nasa more or less 200 lamang itong 200 itong bilang ng mga bihag ng paksyon ng MNLF. So kung pagsasama-samahin natin yung figure na naibalik ko sa iyo ay estimated wala na siguro 100 o wala pang 50 na siguro yung bihag ngayon ng tropa ng MNLF habang sila ay tumatakas. Pero yung mga yan ay estimate lamang natin, Rafi, hindi talaga official pa yan, pero yun yung mga development na dumarating sa atin na yun nga, na mahigit 100 yung pinakahuli nga yung pinakita sa atin ni Sandra Aguinaldo. Rafi. At Ian, nabanggit mo, mistulang ginawang command post, yung isang gusali dyan. Nung makita ba ng mga sundalo, ano yung indikasyon dito na talagang nag-camp out sila doon, na talagang finortify ba nila yung building na yon o dyan lang silang nasukol, Ian? Rafi, alam mo talagang sa tingin nung militar, yung mga source natin ay nagsasabi sa atin na talagang pinag-aralan nung paksyon ng MNLF yung pagkubkob nila sa KGK building na yan. Dahil nga Rafi, ito kasi 3 palapag itong gusali na ito. Yung sniper nila ay pwedeng ipwesto sa taas, yung ibaba naman doon sila maaring magkubli. At may mga impormasyon na pumapasok sa atin na may isang dormitoryo daw ito, kaya naman kumpleto sa pagkain ito, Rafi. Kaya kahit tagtagal itong nangyaring krisis dito ay nasusustain nitong paksyon ng MNLF dahil nga meron silang stock ng pagkain sa lugar na yan. At binanggit din sa atin, Rafi, nung mga tropa natin sa militar na isang dahilan talaga na finortify nga nila itong lugar na ito ay may mga sandbag umano na nakapalibot doon sa lugar na yan. Subalit kaya naman hindi daw kaagad-agad natatamaan ng mga bala yung papasok sa loob dahil nga nakita nila na maraming mga sandbag doon sa palibot nung bahay na yan o yung building na yan, yung tinatawag nga na KGK building dito sa Lustre Street, Rafi. At Ian, may indikasyon ba na yung mga kumubkob na MNLF dyan, mga tigarian din dyan sa lugar na yan at kabisado nila yung area, Ian? Rafi, iyan din ang ating aalamin, pero sinasabi ng mga informante natin at mga source natin sa militar, marami rin daw
mga nakatira dito na talaga namang mga negosyante, isang tahimik na komunidad daw itong Santa Catalina. Ang tinitingnan ng mga tropa ng militar kung bakit napili ito, no? Kasi nga, Rafi, mula sa Lustre Street ay kaya mong marating sa pamamagitan lamang ng ilang minuto yung City Hall, ano? Ang mission kasi ng tropa ng MNLF, gaya nga nung nabanggit sa atin, nung mga nakausap natin, na mga naaresto na, ay magmamarcha sila at magtataas ng watawat nila doon mismo sa City Hall na hindi naman din kalayuan doon sa Lustre Street. Kaya isa sa estratehikong lugar itong Lustre Street. At saka, Rafi, alam mo naman, ano, nagkaroon ng beach landing ang tropa ng MNLF nung isang linggo, at doon sa lugar na yon ay nakapasok sila sa city mula doon sa kanilang pinagdaungang lugar, Rafi. So Ian, sa pagtaya ninyo, ilang porsyento na lang kaya itong lugar kung saan naroon pa rin yung mga MNLF compared nung unang araw nitong krisis dyan sa Zamboanga? Rafi, pakiulit ang yung tanong. Ian, yung katanungan ko lang kung ilang porsyento na lang yung hawak ng yung mga MNLF o yung kanilang ginagalawan compared dun sa unang araw ng krisis dyan sa Zamboanga? Rafi, alam mo ang binanggit sa atin, ano, kagabi ito yung pinaka-latest na info natin kagabi mula sa AFP. Ang binabanggit sa atin, 30% na lamang daw, ano, yung ginagalawan nilang lugar. So out of 100%, 30% na lamang, napakaliit na lamang nung lugar na yan, ano. At Rafi, ang sinasabi sa atin, ano, 30% pero lumipas pa, Rafi, ano, yung buong magdamag. Kaya naman ang ine-expect natin, ano, mas lumiit na yung lugar na ginagalawan nila dahil yung 30% na yan ay binanggit pa sa atin kagabi pa. So lumipas pa yung gabi, magdamag, at ngayong oras na ito na magtatanghali. Kaya naman talagang mas lumiit pa ito. Okay, Rafi, sa ngayon, ano, ito may pinapalayang hostage daw yata ito. Ito, mga naglalakad. Hindi pa natin confirm kung ano. Sir, ano po sila? Hostage daw yun. 4. Okay. Hostage sila, sir? Hostage, Rafi, ano? Hindi pa natin confirm, ano? Pero, ayan, ano, at na-tsempo pa, ano, na inilabas. Pero, kukumpirmahin natin kung ito bang mga ito ay hostage o naipit dito sa lugar na ito nung mangyari nga yung bakbakan, Rafi. So, ibig sabihin, Ian, habang nag-uulat ka dyan, talagang ginagalugad pa ng mga sundalo yung paligid, yung inyong kinaroroonan. Baka meron pa mga sibilyan o mga nagtatagong MNLF fighters dyan sa area na yan, Ian. Oo, Rafi, alam mo, yung sa bandang dulo, Rafi, ano, dito sa lugar natin, ligtas na rito. At sa katunayan, ano, kung hindi naman tayo talaga ligtas, ay papaalisin tayo dito ng mga tropa ng militar. Pero sa mga sandaling ito, ang sinabi nila sa atin dito, safe. Pero doon sa bandang dulo pa, yung papunta na sa dulo ng Santa Barbara, ay hindi pa raw safe. Ano? So, Rafi, hindi muna natin babanggitin pa yung mga detalye na. No? Pero, Rafi, itong Santa Catalina, bukod nga dito sa napakaraming mga bahay na tinamaan ng mga bala, maraming mga bahay ang nasira, ano, at pinangangambahan din ng ilan, ano, na maaring may nagsamantala pa doon sa kanilang mga bahay. Pero wag naman sana, no. Pero bukod diyan, Rafi, alam mo, nakakalungkot sa lahat, ano, doon sa inilabas na figure ni Secretary Marojas sa kanilang press conference ay sinabi niya, no, na tinatayang nasa 850 na mga bahay ang nasunog, ano, sa serya ng mga sunog dito sa iba't ibang lugar sa Zamboanga City. Dito lamang sa Santa Catalina ay isa yan sa pinakamaraming nasunog. Nung nagkaroon ng sunog last week, yung isa sa pinakamalaki, nung isang araw lamang na yun ay mahigit 200 yung bahay na nasunog. Kaya naman, Rafi, pag natapos itong krisis na ito, marami pang kailangang asikasuhin, ano, pagkakaroon ng bahay at patitirhan ng mga residente, yung pag-stress debriefing sa kanila at kung paano maibabalik yung kanilang normal na buhay, lalo na sa mga bata na talaga namang naapektuhan itong pangyayaring ito. Kaya umaasa tayo, Rafi, at umaasa rin ng lahat dito sa Zamboanga City para yung kanilang dasal na sana nga do'y matapos na itong krisis para once and for all ay unti-unti makabalik na sila sa kanilang normal na pamumuhay, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Patuloy kayong mag-ingat dyan.